my beloved Boss Mike Severa. May pangit. Ang aga-aga may pangit. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. So, eto na nga mga kababayan, ako naman talaga. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit wala nang nag-rally-rally dyan sa lansangan? Di ba kayo nagtataka? Hindi tulad ng mga nagdaang mga administrasyon na halos buwan-buwan, linggo-linggo, nako, may nagrarally. Diba? O ang huling rallying napanood ko ay yung mga nagrereklamo patungkol doon sa mga jeep nilang ipe-phase out. Oo, nawala namang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos doon dahil tapos na nga yung mga kontrata o yung batas na dapat palitan na. Hindi ba nga sabi nga ni dating Pangulong Duterte, mahirap kayo, wala kayong makain, oo, inang-ina nyo, mamatay kayo sa gutom. Basta para sa kanya, kailangan maisabatas at mapalitan na yung mga yan. Tapos biglang sinisi kay Pangulong Bongbong Marcos, ano? Oo, ano magagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kung tapos na yung kontrata at batas na nakapaloob dyan? Ano? May hina talaga eh. O syempre, yung mga engot at mga tanga, ang gagawin nilang propaganda labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit mula nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos, abay walang ibang paulit-ulit na ginagawa itong mga ito na paninira ay yung bangag. Alam nyo, ganyan talaga. Yan ang palatandaan na propaganda yung ginagawa nila. Kasi paulit-ulit. Oo. Yung pala yun. Kapag paulit-ulit yung ginagawa at yung sinasabi ng mga kritiko, yan ho ay propaganda. Maliwanag pa sa sikat ng araw at bumbunan ni Banat Bay. Propaganda iyan. Anyway, shout out sa inyong lahat. Opo. Yun. Sige. Pasok. Mali. Bakit mo hahayaang may mamatay? Ayan na nga. Kita nyo yung mga pag-iisip ng mga ito, no? Eto lang naman yung isang bobong kukundina. Siya ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Singapore. Yung speech niya. So eto, ulitin ko, hindi ko alam kung sino to pero nakikita ko doon dati, kasama natin to sa kampo ng Uniteam. Kakapanood niya kay Maharlika at kay Banat Bay, naging ganyan yung utak. Oo. Dito nyo makikita kung gaano kamangmang at kahihina ang ulo ng mga ito. At makikita nyo rin kung gaano kahusay umunawa yung mga tulad nating sumusuporta sa administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mali. Bakit mo hahayaang may mamatay? Kita mo? Bakit daw hayaang may matay? Sige, mamatay. Bakit mo hahayaang hahantong pa? Hahantong pa. Kaya ito nadidimanda Kasi yung argumento malayo Sa ganyang sitwasyon, pwede mo namang ayusin at pwede ka namang makipag-ay. Alam mo, Ron. Ito na, si Kuya. Susupalpalin naman ni Kuya, Jocelyn Aoyama. Pasok po, Benja Baudi. Sinabi ng Pangulo yun. Kasi gusto niyang malaman, gusto niyang ipakita sa buong mundo
na bawat buhay ng isang Pilipino ay mahalaga para sa kanya. Ano sinasabi mong makipagkasundo? Alam mo ba ang tanging gusto lang ng China para makipagkasundo sa atin is sundin natin yung 9-dash line. Angkinin nila yung buong karagatan ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Yun ang gusto nila. Gusto mo ba yun? Alam mo ba ang epekto nun sa buong mundo? Makokontrol nila ang buong Asia Pacific. Yun ang purpose ng China. Baka mamaya, pagdating ng araw galunggong man na hindi na natin mabili dahil sa sobrang mahal na. Tulad nung nangyari nung panahon ng tatay mo. Diba? Diba? Makikita nyo pagkakaiba ng ng malawak yung pangunawa. Diba? Kapag kakarampot talaga utak mo, ganyan talaga yung paniniwala. Diba? Sabi nga ni Arnold Lopez, ano sabi? Pathway kasi ang West Philippine Sea, like Canal Suez sa Panama City. Maraming dumadaan dyan. Yan nga yung dinadaanan ng kalakalan, halos, ng mga nangangalakal sa buong mundo na. Diba? Kaya lang nga, gustong angkinin ng buo ng China. Inuurat at inuuto-uto. Tayo ng China. Sino ba nauto dyan? Di si Duterte. Wala namang iba pasok, ulitin natin ha. Tingnan nyo. Kaya ito nadidimanda Mali. Mali. Bakit mo hahayaang may mamatay? Bakit mo hahayaang hahantong pa? Sa ganyang sitwasyon, pwede mo namang ayusin. Ayusin na lang daw. Pakiusapan. Gayahin daw. Daniel Dumasig, Ninitas Vlog. Opo Pekka Bral. Sa inyo pong lahat, iwalay. Ang gusto niya, gayahin na lang yung ginawa ni Digong. Kasi mga mga DD shit. Itong mga ito, sa bagay, iilan na lang naman sila, kita nyo, ganyan ang pag-iisip na tinanim ni Duterte sa kanilang mga utak. Ganyan sila, magsalita kahit na walang tira. Sige, tatapusin ko na. Baka gusto ko mag-vlog. Mag-vlog ka? Pinky Motos, Delo de la Cruz. So, eto na. Kuya, yung naman, malinaw ang isip. At pwede ka namang makipag-ay. Alam mo, Rosalinda. Bakit Rosalinda? Paki-comment nga. Rosalinda ba pangalan nun? Hindi ko kilala kasi yun. Nakikita ko lang pero hindi ko kilala. Bakit ginadji siya? Parang gusto manakit. Ganun talaga yan maggawa ng content. Parang laging galit na galit. Parang mangangagat lagi. Minsan napanood ko yun, pinagmamalaki pa niya yung ngipin niya. Okay, pasok. Sinabi ng Pangulo yun kasi gusto niyang malaman, gusto niyang ipakita sa buong mundo na bawat buhay ng isang Pilipino ay mahalaga para sa kanya. Ano sinasabi mong makipagkasundo? Alam mo ba ang tanging gusto lang ng China para makipagkasundo sa atin is sundin natin yung 9-dash line. Angkinin nila yung buong karagatan ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Yun ang gusto nila. Gusto mo ba yun? Gusto nila yon. Gusto nila yun Gusto ng tatay nila yun Diba? Ayan na. Sige, tuloy natin. Tignan nyo naman ang pagkakaiba mga boss. Alam mo ba ang epekto nun sa buong mundo? Hindi niya alam yon. Diba? DJ Chef Arnel. Hindi niya alam yung Katsilag. Hindi. May inaulo nila White Horse. Makokontrol nila ang buong Asia Pacific. Correct. Yun ang purpose ng China. Baka mamaya, pagdating ng araw galunggong man na hindi na natin mabili. Oo nga, galunggong nga hindi na natin mabili. Diba?
Sige, tuloy. Bakit pati yung galunggong nadamay? Kasi Galunggong man na hindi na natin mabili dahil sa sobrang mahal na. Tulad nung nangyari nung panahon ng tatay mo. Oo nga. Panahon ng tatay niya, walang iba kundi si Digong. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, kasama ko si Jen Angeles. Mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.